So hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1124 full spoiler. Syempre bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1124 at ang title nga nito ay Best Friend. At sa cover page nagpapatuloy nga ang kwento ni Yamato at nirescue niya nga ang isang babae dahil sa kinidnap ito. Makikita nga raw natin ang silhouette ng kidnapper habang tumatakbo ito palayo, pero talagang napakahirap daw malaman kung sino ba ang nang-kidnap na yun sa babae. So nagsimula nga ang chapter sa headquarters ng World Economy newspaper kung saan nandyan nga si Vivi, Wapol at Morgan. Naghahanda na nga raw si Morgan ng exciting headline para ibalita sa buong mundo at yun nga Elo versus Blackbird, Red Hair versus Kid at ang pagpatay ni Straw Hat kay Dr. Vegapunk. Syempre dahil dyan galit nga si Vivi at napakasinungaling nga raw ni Morgan at wala nga raw maniniwala sa ibabalita nito. Talagang nag-away nga raw ang dalawa habang sinusubukan ni Wapol na pakalmahin si Vivi. Pero talagang frustrated si Morgan at hindi nga ito takot kay Vivi. At sabi niya pa nga hindi raw siya takot na lumubog ang buong mundo dahil sa yung tahanan niya nga nasa kalangitan at siguro raw era niya ito. So ayun mga tol, medyo pangit talaga yung gagawing balita ni Morgan dahil sa hindi niya naman talaga alam kung sino ba ang pumatay kay Dr. Vegapunk dahil sa wala nga siya sa Egghead Island. At siguradong napakaraming tao nga ang magagalit kay Luffy pag nalaman nga nila ito. So siguradong hindi nga papayag si Vivi sa gagawin niya ni Morgan, kaya hopefully mabago nga ang headline na yun dahil sa sobrang sama naman nun para kay Luffy. Anyway, eto cut naman sa Egghead Island kung saan ipinakitang umaalis na nga raw ng isla sa Sentomaru at nakasakay nga raw ito sa maliit na bangka habang umiiyak. Napakasakit nga talaga kay Sentomaru ng pagkawala ni Dr. Vegapunk at gaya kay Kizaru isa nga siya sa malapit na kaibigan nito. Talagang napakaganda nga ng pagtatapos ng Egghead Island dahil hindi nga lang ang mga Straw Hat ang nakatakas. Nakaalis na nga ng isa sa Sentomaru at siguradong hindi na nga siya makakabalik bilang tauhan ng world government. At siguradong pati na nga rin ang mga CV0 na si Lucci, Kako at Stasi makakatakas din. So dahil nga sa walang sumasagot sa Egghead Island napilitan na nga si Fleet Admiral Akainu na tumawag sa isla. Wala pa nga rin daw sumasagot sa kanya pero finally ilang saglit pinick up na nga ni Kizaru yung tawag at tanging ang Admiral nga lang daw ang may malay sa lahat ng mga Marines na nandyan. At sagot nga ni Kizaru kay Akainu uutusan niya na nga lang daw ang mga batang Marines na mag-report sa kanya once na magkamalay na ang mga ito. Tinanong nga raw ni Akainu ang patungkol sa safety ni Saint Saturn at ng power plant at sinabing napakalawsi nga raw ng ginagawang trabaho ni Kizaru. Pero sagot nga ni Kizaru kay Sakazuki nasubukan na ba raw nito na patayin ang best friend niya at kung masyado na ba raw siyang nagiging malambot. At mula nga dyan parang natigil at hindi nga nakasagot si Akainu. At habang sinasabi nga yun ni Kizaru nagkaroon nga ng kaunting flashback nung time na unang nagkita ang dalawa at nung time na sinisimulang i-build ni Dr. Vegapunk ang Egghead Island. At talagang sumigaw nga raw habang umiiyak si Kizaru. At sabi pa niya nga kung talagang duda daw yang si Akainu sa ability niya pumunta nga raw ito at i-check niya ng kusa at tinawag niya nga si Sakazuki na Dambrat. Syempre talagang nagulat nga si Akainu sa mga sinabi ni Kizaru. Nagsorry nga siya at tinawag itong brother. Sagot naman ni Kizaru tumigil nga raw ito at late na nga raw para doon. So bilang isang Marines na matagal na nga nanunungkulan siguradong kilala na nga ni Akainu si Kizaru at siguradong hindi nga lingid sa kaalaman niya yung pagiging mag-best friend ni Vegapunk at Kizaru. Kaya siguradong maunawaan niya na hindi madali yung nangyari sa Egghead Island. Ginawa nga ni Kizaru kung ano ang mission niya at yun nga patayin si Dr. Vegapunk. Alam nating lahat na buhay nga si Saint Saturn at sa ngayon mukhang okay pa nga rin ang power plant at buhay nga si York. Kaya yung mismong goal nga nila dyan sa Egghead Island tagumpay nga. Yun nga lang talagang may counter sa kanila si Dr. Vegapunk at yun nga ang paghahatid ng napakatinding balita sa buong mundo. So ayun cut naman sa Elbap ship kung saan nagiinom raw ng konti ang mga Straw Hat at kinancel nga raw nila yung celebration dahil wala nga raw ang mga ito sa mood. At syempre dahil nga yan sa pagkamatay ni Dr. Vegapunk. Ipinakita nga si Nami, Usopp, Sanji at Chopper at inaalagaan nga nila si Lilith sa giant sopa. At sinasabi nga na parang langgam lang daw ang mga ito sa napakalaking sopa na yon. At mula nga dyan bigla na nga lang daw nagkamalay si Lilith. Natuwa nga si Chopper dahil sa gising na ito. Tinanong naman ni Nami kung okay lang ba si Lilith at as usual
in love na naman nga si Sanji. Tumingin naman daw si Lilith sa paligid at nasorpresa habang hinahawakan niya nga yung earpiece niya. At sinabi naman ni Usopp na nasa barko nga raw sila ng mga giant. Kaya lahat nga raw ng nandyan talagang napakalalaki. At inexplain na nga nila kay Lilith kung ano ba ang nangyari sa Egghead Island. Sabi nga ni Usopp talagang napakahirap nga raw na sabihin ito para kay Lilith, pero siya nga lang daw yung tanging Vegapunk ang na-rescue nila at sorry nga raw dahil doon. Sinabi nga ni Nami na sinuntok nga ni Atlas yang si Lilith sa ulo at sumagot naman si Lilith na okay na nga raw. Naiintindihan niya na raw at may nagsabi na ng lahat sa kanya. Syempre talagang biglang-bigla nga si Nami at sino ba raw ang nagsabi nun kay Lilith. So ayun, hindi nga natin alam kung papaanong nalaman ni Lilith lahat, pero hula ko lang maaaring program nga ni Dr. Vegapunk na malalaman din ng ibang Vegapunk yung mga plano niya matapos nga siyang mamatay. Pero syempre hindi nga kasali dun si York. Medyo weird nga raw yung akto ni Lilith. Una nagsimula nga raw itong umiyak na parang bata habang sinasabi niya nga na hayaan raw muna siyang umiyak. At nagtataka naman si Usopp kung nasaan ba raw yung evil side niyang si Lilith. Pero bigla naman agad na nagutom si Lilith at sinabi nga ng mga Straw Hat na okay lang daw nakainin ni Lilith yung mga pagkain sa mesa na prepare ng mga giant. At nagtaka naman si Sanji na siguro kaya raw nagutom si Lilith hindi na ito konektado kay York. At kung maaalala yung mga tol, yung pagkain nga ang isa sa mga duty ni York para sa mga Vegapunk. Kumbaga para ma-maximize nga yung time ng mga Vegapunk, si York nga yung kumakain na tutulog at dumudumi sa kanila. Sabi naman ni Brook, malungkot nga raw yung mood kahit napakaraming pagkain sa mesa. At makikita nga raw natin na depressed si Luffy at sobrang lungkot nga raw nito habang kumakain ng giant grapes. Habang talagang inis na inis nga si Luffy, nagpromise nga raw siya sa matanda. Sinabi niya nga raw na ililigtas niya ang Apple Man, pero hindi niya nga raw nagawa yun kahit na isa nga raw siyang Yonko. At sabi naman ni Chopper, talagang nasa seryosong state nga raw ngayon si Luffy. Talagang down na down nga raw ito at ubas lang daw ang kinakain. Pero mula nga dyan, nagsalita nga si Lilith at tama na nga raw ito. Umiyak na nga raw siya kanina para sa pagkamatay ng lahat, pero yung kamatayan daw conception lamang. At para mas maunawaan, lahat nga raw sila talagang buhay pa at namatay nga lang daw sila by definition. OA naman si Chopper at napatanong kung naging multo ba raw ang mga Vegapunk. Dagdag naman ni Lilith ang ibig sabihin niya raw na-fulfill yung promise sa kanila. Kaya hindi na nga raw dapat pang malungkot si Luffy. Isa nga ang clone ni Dr. Vegapunk si Lilith, kaya basically talagang na-fulfill nga ni Luffy ang promise niya kay Dr. Vegapunk. At syempre dahil nga sa mga sinabing yun ni Lilith, talagang bumalik nga sa pagiging masaya si Luffy. At hindi na nga siya nagsayang pa ng oras at tumalon nga siya sa giant table na puno ng pagkain. Napatanong naman si Oimo kung okay na ba raw yang si Luffy. At sabi nga ni Luffy sa mga giant, salamat nga raw sa pagpunta at sa pagtulong sa kanila. Sumagot nga ang mga giant na wala nga raw problema yun at kung magpa-party ba raw sila. Kaya sabi nga ni Luffy, ilabas na nga raw ang mga pagkain, pati na nga raw ang mga inumin. At sabi nga ng giant chef, talagang gusto niya raw na sabihin yun ni Luffy at kumain nga lang daw ang mga ito hanggang sa makontento sila. At talagang tuwang-tuwa naman si Brogy. So ayun, naisip ko lang na sobrang pabor na pabor nga kay Luffy ang pagkain na ito ng mga giant. Dahil syempre sa malalaki nga yung pagkain nila at alam natin kung gaano katakaw si Luffy. So nasasanay nga raw si Zoro at sinabihan siya ni Usopp na bumalik na nga raw sa normal si Luffy. At dahil nga dyan, lahat nga raw ng mga Straw Hat crew at si Lilith nagparty-party kasama ang mga giant. Habang yakap-yakap nga raw ni Robin si Chopper na para ba itong stop toy. At sabi nga ni Robin kung pupunta nga raw sila ng Elbap, nandun nga raw si Saul. At sabi naman ni Chopper, talagang masaya raw siya para kay Robin. Nabanggit naman ng mga giant yung patungkol sa mga sinabi ni Dr. Vegapunk sa broadcast. At yun nga, nakasalalay nga raw sa kung sinong makakakuha ng One Piece yung kapalaran ng mundo. At sino ba raw sa tingin ni Luffy ang magiging hari ng mga pirata? At sagot naman ni Luffy, bakit nga raw siya naging pirata sa una pa lamang? At sa napaka-epic na double page nga, makikita raw natin ang ginagawang celebration ng mga Straw Hat ni Lilith at ng mga giant. At dagdag pa nga ni Luffy, kahit na nga raw subukan ng mga giant na pigilan siya, obvious raw na siya pa nga rin ang magiging hari ng mga pirata. So talagang grabe mga tol yung confidence ni Luffy. Literal na sa simula pa nga lang ng kwento, talagang sinasabi niyang siya yung magiging hari ng mga pirata. Hanggang sa ngayon nga, talagang hindi nagbabago yon. At mas sinisiguro nga sa atin ni Luffy na siya nga ang makakakuha
ng One Piece. Naalala ko pa nga yung mga sinabi ni Luffy na kung mamamatay nga raw siya habang sinusubukan, at least sinubukan niya raw. At yun nga yung isa sa napakagandang aral ng kwentong to. Kung meron kang pangarap sa buhay, talagang magpatuloy ka lang. Hindi masamang maging overconfident sa sarili dahil yun nga mismo yung magiging motivation mo. At obviously, alam natin na hindi naman sigurado ni Luffy kung ano yung mangyayari. Dahil sa napakarami nga at hindi lang siya ang naghahangad ng One Piece. Pero para sa kanya, siya nga ang magiging hari ng mga pirata at wala ngang makakapigil doon. Anyway, sabi nga ng narrator, ang barko nila naglayag na patungo sa northeast direction. Patungo sa pinakahihintay na isla ng mga giant. At cut nga sa last panel sa Warland ang Elbap, ipapakita nga raw ang silhouette kung saan nag-iinom nga raw ito dyan sa dalampasigan ng Elbap. At sinabi nga lang ng misteryosong karakter na to na magpunta nga raw sila. At sabi nga ng editor, meron daw naghihintay sa kanila sa bansa ng mga giant. So ayun mga tol, isa na namang karakter ang nag-aabang sa mga Straw Hat sa Elbap. Sino nga kaya ito? Hindi pa malinaw base sa spoiler, pero marami nga ang sasabi sa inyo na maaaring ito nga walang iba kundi si Scupper Gaban. Hindi pa nga natin sigurado pero hopefully magkaroon tayo ng idea pag nakita natin yung mismong silhouette. At ano nga kaya ang magiging papel ng karakter na ito para sa mga Straw Hat? Kaabang-abang nga talagang Elbap mga tol, panibagong adventure nga ito para sa mga Straw Hat. Kunti pa nga lang yung idea natin patungkol sa bansang yon, kaya siguradong magiging exciting nga ito. Yun nga lang mga tol, magkakaroon tayo ng break next week, kaya 2 linggo yung hihintay natin para sa kasunod na chapter. So ayun, i-comment nyo na lamang sa baba kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Syempre kung nagustuhan nyo ang video natin, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!